nangyari sa ano ko, luggage ko, okay siya sa Manila. Tapos ngayon, tingnan niyo po. Oh. Laki oh. Dalawang kamay ko din pumasok. Hello guys, so magbabasa tayo ngayon ng mga comments na sasagutin natin yung mga ano nila about dun sa viral post ko tungkol sa aking bagahe. Una po na nagtanong, sabi ni Kabayan, mga itik ang tumiran yan, mga Pakistani, hindi Pinoy. Huwag niyong pagbintangan yung mga Pinoy. First of all po, wala po tayong pinagbibintangan dito, pero po sure po ako na hindi po mga itik or ano ba yung pinagtutukoy mo po, Kabayan. Kasi from Riyadh po to Manila, nagkita pa po kami ng bagahe ko. Ako mismo nag-transfer ng bagahe ko. Kaya buong buo pa po yung yung bagahe ko. Hindi po taga Riyadh ang tumira or kung binutas man yon or hindi. Next is, mahinang klase yung maleta mo. Okay po, aminado naman po ako na plastic siya. Pero dalawa po yung maleta ko. Isa lang po yung ganun, yung malaki lang. Dalawang maleta, parehas sila. Ganun, plastic. Tapos naikutan nyo ng duct tape. So, kung sana binalibag, bakit yung isa okay? Ang ganda pa ng isa. Tapos yung isa, sobrang ganun na yung kondisyon. Tapos, meron po bang nawala? Sa totoo lang po, marami pong nawala. Kaso hindi na ako nakipagtalo. Kasi po, pagdating sa Cagayan de Oro, nung kinumplain ko siya, is tinimbang nila. Pag timbang po, yung 23 kg nagiging 25. So dahil sobrang pagod ko na po, ayaw ko na makipagtalo. Kaya sabi ko, sige, i-report na lang siya as damage. Then, uwi na ako. Kasi may nangyari pa po niyan sa akin sa NIA. Hindi lang po yan yung worst na nangyari. Meron pa pong pinaka-worst talaga. Pagdating ko sa NIA, dala ko yung, kwento ko na rin sa inyo para matapos na. Handbag ko, gym bag na hand carry. Meron po akong nilagay ito na 2 glass. Yung ganito, sunglass ang isa ay glass. Yung sunglass po, medyo mahal po yun. Tapos bigay po yun ng kaibigan ko. So, pagdating ko po sa di ba lilipat ng terminal? Paglipat ko po sa terminal, pagsakay ko ng bus, pagbaba ko, doon ko napansin na nawala po sa gilid ko yung aking sunglass. Ngayon po, bumalik ako sa NAIA Terminal 1. Pumunta ako sa Lost and Found. Wala nagbalik. Kinuha nilang details ko, iiwan na lang daw. Kung merong magbalik, tatawagan ako. Ngayon, kinumplain ko sa police. Meron po akong report doon kung kakalkalin nyo, kung nagsisinungaling ako. Tapos, chinek namin sa CCTV, kasama yung mga police. Kasi nga, parang sayang yung sayang talaga, nasasayangan ako sa, minsan lang ako makasuot ng medyo mahal-mahal, tapos nawala pa. Hindi ko alam kung nahulog ko or kinuha, hindi ko alam, basta nawala lang talaga siya. Nung tinignan namin sa CCTV is, ang dami kasing blind spot na pinupuntahan ko. So, hindi talaga siya nakita. Doon pa lang po, malungkot na ako, nakakaiyak, naiinis, hindi ko alam na parang minalas ako. Ganun na yung, yung frustration ko nung mga araw na yun. Tapos, sumakay ng airplane, 1 oras lang, papuntang Cagayan de Oro. Pagdating sa Cagayan de Oro, yun na naman po nangyari sa bag ko. So, wala na akong energy. Gusto ko na lang matapos tong lahat ng kamalasan na to. Tinanggap ko na hindi pwede ako mag-complain sa mga nawala ko kasi nga wala akong video man lang kung anong laman ng bag ko. So, nakita nila na damage yun na. Tapos yun na nag-complain ako sa Philippine Airlines. And then, naghihintay na lang ako sa gagawin nila kasi nag-contact na sila sa akin. Kinontak na nila ako. Nung kinontak nila ako, mayroon silang compensation na binigay sa akin na 5,000 non-cash. Tapos, may validity 1 year. Paano ko magagamit yon? 2 years ako nakakontrata. OFW po ako. So, parang yung compensation nila is, hindi ko alam kung kasi basta nagsabi ako na sobrang
dismaya ako. Pero okay lang. At least, ang gusto ko lang naman is, yung hindi na maulit. For awareness lang din, na hindi na maulit yung ganun. Kasi hindi namin deserve yun eh. Pinaghirapan namin yung mga bagahe namin. Tapos, yung mga bagahe namin, iniingatan namin yan. Pagdating doon, ganun yung kondisyon. Tapos yung pamilya namin, naghihintay man lang sa mga pasalubong. Wala. Kaya nga nakakaano na hindi namin deserve yung ganun. Hindi namin pinupulot yung pera dito sa abroad. So, sana hindi na mangyari, sana hindi na rin maulit yung ganun. Hindi lang sa akin, kundi sa ibang OFW, yung mga kabayan na uuwi. Kasi kawawa naman, nakaka-trauma. Okay po, salamat. Thank you.